Nasungkit muli ni Congressman Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo, ang titulong Speaker of the House. For House insiders, this is hardly a surprise kahit pa may ilang mga lumutang na pangalan sa pagka-speaker gaya na Duke Frasco, Albi Benitez at Toby Tiangco. Higit 200 kongresista ang sumuporta kay Romualdez, so he will continue to enjoy a supermajority in the House. Pero ano bang ibig sabihin nito? Una, it will continue to blur the lines about the independence of the legislative from the executive, given na yung pinuno ng Kamara ay kamag-anak ng Pangulo. It will also ensure na yung priority legislation ng Malacanang ay may makapangyarihang tagakumpas sa Kongreso. Noong 19th Congress nga, halos lahat ng pet bills ni Marcos pasado sa House. Senado lang ang naging problema. With Romualdez as Speaker, may guaranteed protection si Pangulong Marcos sa sino mang magnanais na pa-impeach siya. Even though at the moment, it's unlikely that Marcos's political opponents can secure the numbers. Romualdez will be leading a House attending to its fresh wounds after losing an important Supreme Court battle over the impeachment of Vice President Sara Duterte. Nanguna ang House ng 19th Congress sa paglulunsad ng mga investigasyon sa umano'y maanomalyang paghawak ni VP Sara ng pondo ng bayan, pati na rin ang umano'y mga katiwalian sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama, gaya ng drug war, EJ case, at POGO. Ang Kamara binabalak ding ituloy ang mga pagdinig ng Quad Committee. Pero sabi ng Supreme Court, February 2026 pa, pwedeng sunod na maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi nga ng ilang analysts with 2028 on the horizon, gugustuhin bang galitin ng mga kongresista ang posibleng maging sunod na presidente? Kaya kayang kumbinsihin ni Romualdez ang mga kapwa mambabatas na ituloy ang pagtuligsa sa bise. In the DDS cinematic universe, Romualdez is enemy number 1. Ang tawag sa kanya ni VP, Tambaluslos. Sa recent SWS survey, he has 0 net rating. Ibig sabihin, kasing dami ng mga sumusuporta sa kanya ang hindi siya pinagkakatiwalaan. Romualdez has long been rumored to have presidential ambitions. The House speakership is a double-edged sword. He will have to absorb all attacks received by the chamber, gaya ng kritisismong ang AKAP funds ng mga kongresista ay just another word for pork. How will he fix the public's long-standing perception that the House is an institution plagued by corruption? On the other hand, Romualdez holds the 4th most powerful position in the Philippines. It's a sacred office. Kung may hawak ng posisyon ay mahusay at capable, they can drive meaningful, substantial change. A positive legacy can be Romualdez's ticket to 2028. For more news analysis about Philippine politics, visit the Rappler website and download the Rappler Communities app.